Magandang gabi po. Narito po muli tayo sa Jesus Christ the Messiah Christian Church para sa ating online Bible reading sa Matthew chapter 1. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Juda na ama ni Fares at Sara kay Tamar. Fares, Esrom, Eram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz, na anak ni Salmon kay Rahab. Abed na anak ni Boaz kay Ruth. At si Jesse naman na ama ni Haring David. Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ng mga taga-Juda sa Babylonia ay ang mga ninuno ni Jesus ay sina David, Solomon na anak ni Haring David sa asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Josaphat, Joram, Ozias, Jotam, Akas, Ezekias, Manases, Amon, Josiah, Jeconias, at ang mga kapatid nito. At pagkatapos na sila'y maging bihag sa Babylonia hanggang sa ipinanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Jeconias, Salatiel, Zerubabel, Abiud, Elikiam, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus na tinawag na Kristo. Sa makatuwid, may 14 na salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ito ang naganap nang ipinanganak si Kristo Jesus. Si Maria na kaniyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila magpakasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil isang matuwid na tao si Jose na kaniyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Salamat sa Diyos sa kanyang salita ngayong oras na ito. Dito sa Mateo, pinakita niya ang saling lahi kung saan nanggaling si Jesus. Ipinakita rin ni Mateo dito na gusto ng Panginoon na ang lahi niya ay mapunta sa linya ni Abraham. Kung saan 14 ang saling lahi simula kay Abraham hanggang kay David. And then 14 din ang saling lahi simula kay David hanggang sa pagkabihag sa Babylonia. At 14 din ang saling lahi simula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang sa pagkasilang kay Jesus. And then ipinakita rin dito kung gaano katuwid ang kanyang mga magulang na si Maria at si Jose. Si Jose, dito pinakita kung gaano siya sumunod sa Panginoon. Kasi, o nga naman, kung tutuusin nga naman, kapag kung ikaw ay kakasal na tapos makita o malaman mo na yung pakakasalan mo ay buntis pala. Siyempre sa pride ng lalaki, mahirap yun. Pero, doon niya sa pinakita ng Panginoon kay
kay Jose dito na pakasalan niya si Maria. Isipin nyo na lang kung gano'ng kahirap kay Jose yung part na yon. Pero, nandun pa rin yung pagsunod niya. Hindi siya nag-alinlangan kung ito ay magiging maganda ba o hindi. Pero sumunod pa rin si Jose. Kaya, ganun na lang yung pagsunod niya. Kahit sabihin natin mahirap sa kanya, ganun na lang. Kaya, salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, sa salita mo, Panginoon, na pinahayag ngayong oras na ito, na sumunod din kami, Panginoon, na kahit anumang mangyari, kahit mahirap o labag sa kalooban namin, kundi kami pa rin ay sumunod sa iyo, God, sapagkat alam mo, Panginoon, ang nararapat. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ganun din, Panginoon, dinadalangin po namin ang mga nanonood ng live video na ito. Patuloy po, Panginoon, na pagpalain mo po sila. Bigyan niyo po ng katalinuhan, ng kaunawaan, O God, at mas magawa pa nila, Panginoon, ang inuutos mo, Panginoon, sa bawat isa. Ganun din, Panginoon, dinadalangin po namin ang mga pastor, mga elders, mga missionaries. Kayo po ang patuloy na magpala sa mga leaders na ito, God, na ipahayag, Panginoon, ng iyong salita. Nabigyan niyo, Panginoon, ng bawat isa na kalakasan ng loob, ng pagtitiwala sa sarili, pagtitiwala rin sa inyo, Panginoon, na mas mapupers pa namin, Panginoon, ang pagpapahayag ng iyong salita sa buong mundo nito, Lord. Kaya salamat, O God. Ganun din, Panginoon, dinadalangin din po namin ang bansang Pilipinas. Ihil mo po ang bansang ito, Panginoon, lalong-lalo na sa pandemya na nararanasan namin ngayon sa COVID-19. Tunay, Panginoon, hindi namin alam kung paano, kung saan nanggaling, o paano magagaling ang mga nagkakaroon ng mga sakit na ganito, Lord. Kundi, Panginoon, sa iyo lang talaga kami kumakapit. At nananalangin, nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na ang pandemya ito ay magtapos na, Panginoon. Kaya salamat po, Lord. Ganon din, Lord, dinadalangin po rin namin ng mga namumuno sa Pilipinas, President, Vice President, Governor, Senators, Mayors, hanggang sa pinakamababa, Panginoon, ang Barangay Chairman, mga tanod, Lord. Tunay, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng knowledge and wisdom, O God, para mas magawa, Panginoon, ang inyong pinapagawa sa kanila at magawa ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Ganon din, Panginoon, lalong-lalo na dito sa Barangay Bulakin 1, patuloy po na bigyan sila ng katalinuhan ang barangay captain namin, na kayo po patuloy na maghari rin, Panginoon, sa buhay nila. Kaya salamat po, Panginoon. Ganon din, Panginoon, dinadalangin po namin ang bawat isa. Kayo po ang patuloy na kumilos, lalong-lalo na sa mga Christians, O Lord, na mga nakakinig na iyong salita. Kayo po ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo ang bawat isa ng conviction na mas lalo pang sumunod at magtiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po, O God. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng live video na ito. Kung meron po kayong prayer request, please message us on our Facebook page. And don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel, which is JCD Songs. Thank you and God bless.